ikaw ang tatapos sa pamilyaran mo. Dapat mong mamatay. Tawagin niyo akong Inday. Sa Leyte ako lumaki. Ang nanay at tatay ko lang ang kasama ko sa buhay. Hindi naman kami mayaman pero nakakaya lang namin ang araw-araw. Isang umaga, nagising ako sa boses ni nanay at sa mahina niyang pagkanta. Inday, bangon na. Malilate ka na sa eskwela. Anong hinihintay mo? Pasko? Napakamot ako ng ulo, pero nalangkap ko agad ang sinangag na may kasamang pritong isda at pritong itlog. Kumalamang sikmura ko at dire-diretso ang bangon ko papunta sa hapagkainan kung nasaan si tatay. Tay, may problema ka po ba? Tanong ko sa kanya nang napansin kong nakatulala siya sa pagkain. Wala din na. Hindi lang ako kapag sa mga nangyayari. Kasi, pinakita daw ko gabi na babae sa may sakinan. Tapos, nakabay ako. Pero hindi matutuloy. Tumas mo ako ba? O tao yun. Tapos, ngayong umaga naman, may nakita mo na patay. Sa tukuran nga yung Maria. Medyo hindi lang ako portable sa mga nangyayari. Multo po ba, tay? Shh! Tama ng pag-uusap yan kung ano-anong pinag-uusapan yung aga-aga pa. Kumain na nga kayo dyan. Nakita ko na nagkatinginan si nanay at si tatay ng oras na yun. Hindi ko alam kung bakit pero nanginginig ang kamay ko habang hawak ang tinidor. Marami na akong naririnig na ganitong kwento mula sa pagkabata. Pero iba ang dating nito. Parang may malamig na hangin na dumampi sa bato ko kahit tirik na tirik ang araw. Pag-uwi ko mula sa eskwela, pawis na pawis ako dahil sa init. Agad akong dumiretso sa kusina kung saan nagbabalat ng kamote si Lola. Lola, totoo po ba yung sabi ni tatay? Nilingon ako ni Lola habang hawak niya ang kamote sa kanyang kamay. Basta tandaan mo, Inday, kapag may narinig kang boses na tumatawag sa isa dilim, huwag na huwag kang lilingon o sasagot ng lahat. Bakit naman po? Ay nako, Inday. Dahil baka hindi tao ang tatawag sa iyo, baka engkanto o mga lugar, mga trabaho, alam mo ba yun? Para akong napuhusan ng malamig na tubig. Napalunok ako at biglang namig ang mga balat ko. Ang baryo namin ay tahimik at payapa tuwing araw. Pero pag dumarating ang gabi, parang lahat ng tao ay nagiging alerto dahil sa mga alulong ng aso. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga na ako at pumunta sa kwarto. Nakahiga na ako sa banig. Nakapatay na din ang ilaw at tanging kasera lang ang naiwan sa gilid. Narinig ko pa ang mga kuliklik at huni ng mga palaka sa labas. Nang biglang, narinig ko ang mahinang pakalabog sa bubungan namin. Napatayo ako ng bahagya. Gusto kong tawagin si nanay. Maya-maya may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Lumabas ka na. Lumabas ka na. Dahan-dahan akong bumangon, pero biglang sumagi sa isip ko ang bilin ni Lola. Huwag kang lilingon, huwag kang sasagot. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun o may nakatayo nga sa dilim sa labas ng bintana namin. Humiga ako ulit at pinikit ang aking mga mata. Pero ang utak ko, gising na gising. Kanina narinig ko ang boses na tumatawag sa akin. Pamilyar, parang si nanay. Pero alam kong tulog na sila sa kabilang kwarto. Huminga ako ng malalim at pilit na huwag sundin ang sinasabi ng nilalang. Kinuha ko ang maliit kong rosaryo sa ilalim ng unan at mahigpit itong hinawakan. Sa labas, narinig ko ang kuluskos sa mga dahon at may hinang ungol ng aso. Para bang may mga mabibigat na bagay na dumadaan. Hindi yun gawa ng hangin dahil kalmado ang paligid. Inday, lumabas ka na dyan. Inday! Para akong kinumutan ng malamig ng hangin. Gusto kong sumigaw pero parang natuyuan ako ng laway. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Para bang may tumutunog na tambol sa loob ng dibdib ko.
Narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto nila nanay. Agad akong kumaripas na takbo papunta sa kanya. Nay! Nay! May narinig akong tumatawag sa akin. Dito ka na Inday. Huwag na huwag kang lalabas ha. Lumabas si tatay bitbit ang itak. Samantalang si nanay ay yumakap sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya kahit pilit niya akong pinapakalma. Kung sino ka ba, huwag kang magpapakita rito. Nanginginig kami ni nanay at pinapakinggan ang bawat kaluskos. Ang gasera sa mesa ay kumikislap para bang may hangin na dumaan kahit nakasara ang mga bintana. Biglang may kumalabog mula sa likod bahay, sa may sagingan. Sumugod si tatay at kahit ayaw ko, sumilip ako sa bintana. Doon ko nakita ang isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputi pero parang nakalutang siya sa hangin. Hindi ko alam kung lumilipad ba siya o namamalikpat na lang ako. Inday, lumabas ka na dyan. Para akong natulala. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o magdarasal. Ang katawan ko ay parang naninigas na. Pero ang isip ko, nagdarasal ang ama namin ng paulit-ulit. Ang buong baryo ay tila tulog. Parang hindi nila naririnig ang mga sigaw ni tatay. Patuloy sa pagdarasal si tatay. Hawak-hawak ang kanyang itak. Unti-unting umatras ang nilalang papasok sa kakahuyan hanggang sa tuluyan itong naglaho. Pagbalik ni tatay, pausan siya at maputla at napaupo siya sa sahig at hinihingal. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Hindi yan basta kwentuhan mo. Asawa mo. At ikaw hinahanap niya, Inday. Ha? Bakit naman ako? Dahil ikaw ang susunod na tagapagligtas ng baryo, anak. At may hindi ka pa alam tungkol sa ating pamilya. At doon ko naramdaman na hindi pa tapos ang lahat. Ang gabing iyon ay simula lang ng mas malalim na sekreto. Isang katotohanang magbabago sa buhay ko. Kinaumagahan, nagising ako na parang hindi ako natulog. Mabigat ang ulo ko at nanlalambot ang katawan ko. Naririnig ko sa labas ang tilaok ng mga manok at pulos ko sa mga kapitbahay na nag-aasikaso ng kanilang mga pananim. Normal ang umaga para sa lahat, maliban sa pamilya namin. Pagbaba ko ng hagda, nakita ko si nanay na abala sa pagluluto ng lugaw. Pero mapapansin mo sa mukha niya ang pagod at lungkot. Si tatay naman tahimik lang na nakaupo sa may bangkito, parang malalim ang iniisip. Nay, totoo po ba yung nakita ko kagabi? Inday, hindi mo pa dapat makita ang mga ganitong bagay. Pero sa tingin ko, oras na para malaman mo ang pinagmulan ng pamilya natin. Parang lumamig ulit ang paligid. Hindi ko na gusto marinig ang susunod niyang mga sasabihin. Pero alam kong wala nang atrasan, may tinatago sila sa akin. At kagabi lang ay pilit na kumakatok ng katotohanan. Lumapit sa akin si tatay, mabigat ang kanyang mga hakbang. Sana maintindihan mo kami ng nanay mo. Matagal kami may tinatago. Pamilya natin kasi may dugong kabaylan. Ha? Pabaylan? Pabaylan po? Sa bawat henerasyon may pinipili ang mga espiritu at ikaw ang napiling tagapagmana ng mutya. Kaya hinahanap ka ng mga nilalang na yon, hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam nilang ikaw ang magiging hadlang sa kanila. Naglamig ako sa narinig. Gusto kong sumigaw ng hindi ako handa. Pero wala na akong tinig. Parang biglang bumigat ang mundo ko. Ako, pinili. Pero hindi ko nga kaya humarap sa nilalang kagabi. Habang kumakain kami, may dumating na matandang babae. Kalubot ang balat niya, mahaba ang buhok na nakatali at may hawak na tungkod na may nakasabit na mga abubot at dahon-dahon. Magandang umaga sa inyo. Si nanay agad ang tumayo at pinapasok ang hindi ko kilalang bisita. Oh, Aling Rosing, bakit naparito ka?
Tumingin siya sa akin diretso sa mga mata ko. Siya nga. Siya nga ang batang pinili ng mga espiritu. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o luluhod sa kanya. Ramdam ko ang titig niya hanggang kaluluwa. Para bang binabasa niya ang buong pagkatao ko. Lahat ng lihim, lahat ng takot, at sa loob-loob ko, nagsisisigaw ako. Bakit ako? Bakit ako yung pinili? Upo po kayo, Aling Lusing. Inday, oras na para magsimula pa. Hindi pwedeng takasan ang itinakda. Ang gabing dumaan ay babala lamang. Sa mga susunod na gabi, baka hindi ka lang nila tigilan hanggat hindi nabubugay. Ano po bang dapat kong gawin, Aling Rosing? Inday, dapat matuto ka ng lumaban sapagkat darating ang gabi na ikaw lamang ang makakapagligtas sa bari natin laban sa kanila. At doon ko naramdaman, wala na akong ligtas. Ang tahimik na buhay na nakilala ko, tapos na. At ang mundong hindi ko pinaniniwalaan, ngayon ay unti-unting nagiging akin. Kinabukasan, nagising ako bago pa man tumilaok ang mga manok. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o dahil sa nararamdaman kong panibagong enerhiya. Parang may gumigising sa loob ko. Hindi katulad ng dati. Paglabas ko, may manipis pa na hamog. At ang simoy ng hangin ay malamig pa. Lumabas ako sa kusina at nadatnan si nanay na naglalagay ng maliliit na dahon at asin sa isang tela. Nay, para saan yan? Protection mo to, Inday. Dadalhin mo to mamaya. Dumating si Aling Lusing. May dala siyang malaking bayong na puno ng kung ano-anong dahon, ugat at mga bote ng langis. Umupo siya sa silong ng bahay at agad akong pinatawag. Inday, umarinig ka nga. Una, kailangan mo linisan ang loob mo. Wala pang laban kung puto ka ng takot. Inilabas niya ang isang maliit na palayok at sinindihan ang mga tuyong dahon. Kumalat ang usok na may kakaibang amoy, mapait at matapang. Huminga pa, Inday. Hayaan mong linisin ang usok ang iyong loob. Sumunod naman ako at sa bawat paghinga parang kumaga ng loob ko. Pero kasabay noon, may mga alaala rin na biglang bumabalik. Yung nilalang sa dilim, yung malamig na hangin sa bato ko. Gusto kong umatras pero wala na akong matatakbuhan. Kung hindi ako matututo, baka hindi lang ako ang mawala. Pinahawak niya ako ng isang bato, malamig at mabigat. Makinig ka, Inday. Ang lakas ay hindi lang basta sa sigaw o galit. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang magpigil at kumontrol. Subukan mong damihin ang bato. Pinikit ko ang mata ko at huminga ng malalim. Sa loob-loob ko, iniisip ko, bato lang to, wala naman itong buhay. Pero habang hawak ko siya, may init na unti-unting sumisingaw. Naku, maganda yan. Ibig sabihin, tumutugon ang kalikasan sa iyo, Inday. Naglakad kami papunta sa may bukid. Doon niya ako pinatayo sa gitna ng bilog na bato. Dito ka magsasanay. Makinig ka sa paligid. Huwag mong hintayin na lumapit ang nilalang. Ikaw mismo ang kailangang makaramdam sa kanila bago pa man sila makalapit. Naiintindihan mo ba? Huminga ako ng malalim. Tahimik lang ang paligid. Naririnig ko lang ang ihip ng hangin at mga huni ng ibon. Pero bigla akong naramdaman, parang may malamig na presensya sa likuran ko. Paglingon ko, wala naman. Ayan.
Unti-unti mo nang mararamdaman, Inday. Hindi ko alam kung panaginip ba o totoo, pero ramdam ko may mga mata sa dilim nakatingin sa akin. Hindi sila umaatake, pero nandyan lang sila. Nagpapahinga kami sa ilalim ng malaking puno. Inabot niya sa akin ang isang maliit na bote ng langis. Inday, ito ang gagamitin mo kapag dumating sila. Pupuno ito kapag malapit sila. Kahit mo sa tipid mo bago ka umarap sa kanila. Tandaan mo, hindi lang lakas ang kailangan mo, kundi tapang ng puso. Tahimik lang ako, hinawakan ko ang bote at tinitigan ng mabuti. Bago matulog, tinignan ko ulit ang bote ng langis at ang batong iniwan niya sa akin. Habang nakahiga, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik ang tanong sa isip ko. Kaya ko ba talaga? At bago pumikit ang mga mata ko, narinig ko ang boses ni Aling Rosing sa isipan ko. Malinaw at mabigat. Inday, ang gabing susunod ay hindi nababala. Ito na ang unang pagsubok mo. Kinabukasan, nagising ako na pawis kahit malamig pa ang simoy ng hangin. Ang unang pumasok sa isip ko, yung tinig ni Aling Rosing kagabi. Hindi yun basta panaginip. Sa lamesa, may iniwan si nanay na nilagang kamote at salabat. Hindi ko manalasahan. Pinilit kong ubusin. Ramdam ko kakailanganin ko ng lakas. Inday, gising ka na pala. Huwag kang gagabihin sa labas, ha? May naririnig akong mga kwento na may mga nawawalang dalaga sa 10 oras ng gabi. Mag-iingat ka, anak. Opo, nanay. Kinahapunan, dumating si Aling Rosing, dala ang isang maliit na sisidla na gawa sa bao. Inday, huwag kang aalis sa silid mamayang gabi. Doon ka haharapin ang dilim. Tandaan mo, huwag kang tatakbo. Kapag tumakbo ka, hindi ka na makakabalik. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero ramdam kong malapit na. Kinagabihan, tahimik lang ang paligid. Sa labas, naririnig kong huni ng kuliglig at alulong ng mga aso. Hawak ko ang bato at ang bote ng langis na iniwan sa akin. Pinahid ko sa dibdib gaya ng sinibili niya sa akin. Umupo ako sa habag. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pero biglang, parang may kumakalusko sa bubong. Mabigat, parang may kumagapang. Umigpit ang hawak ko sa bato. Hindi ko alam kung lalabas ba o mananatili lang ako dito. Pero bago pa man ako makapagpasya, biglang bumukas ang bintana. Mula sa dilim, may humahabang buhok, parang anino na may pakpak, mahaba, manipis, at nangingitim. Ang hangin ay biglang lumamig. Nakita din kita, Inday. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Ramdam ko na lang ang pagbigat ng dibdib ko. Ang bote ng langis ay biglang uminit sa kamay ko, para bang may kumukulo sa loob nito. Naisip ko ang dili ni Aling Rosing. Huwag kang tatakbo, harapin mo. Tumayo ako, nakatapak sa malamig na sahig. Hawak ang bato sa kanan at ang bote sa kaliwa. Kung ikaw ang kubot, hindi ako natatakot sa iyo. Lumipad ang halimaw mabilis parang hangin. Tumigil siya sa harap ng bintana at doon ko nakita. Ang mata niya ay kulay dilaw, walang puti, nakatitig sa akin. Ang mga kuko niya ay mahahaba, parang matilim na bakal. Hindi siya basta multo, pero totoo siyang aswang. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa leeg ko. Parang hinihigop ang lakas ko. Mabilis kong pinisilang bato at sa hindi ko mapaliwanag,
Nagbigay iyon ng init na kumalat hanggang sa braso ko. Pinahid ko ulit ang hangin sa noo ko at biglang kumidlat sa malayo. Sandali ang lumiwanag ang paligid. At sa kidlat na iyon, nakita ko siya ng buo. Pakpak na kulubot, balat na parang nabubulok, at ang bibig niya may mahahabang ngipin. Halika, kung susubukin mo ko, hindi ako uurong sa'yo. Hindi ko alam kung paano matatapos ang gabing iyon, pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ako ang ordinaryong Inday. At kung ito ang kapalaran ko bilang mabaylan, magsisimula ito ngayon. Kinilabutan ako. Hindi ito basta buhok. Para silang buhay, gumagapang, pumupulupot, humahaplos sa hangin na parang mga daliri ng multo. Kailangan kitang patayin. Ikaw ang papatay sa pamilya namin. Parang lating ko ang buhok niya na hinahatol niya sa sahig. Biglang sumugod ang buhok niya at pumulupot sa braso ko. Ramdam ko ang bigat para bang dinudurog ang laman ko. Agad kong pinisilang pato. Uminit ito. Halos hindi ko mahawakan. Nagliwanag ng mahina. Parang baga. Sa paghawak ko, biglang nanghina ang buhok na nakapulupot sa akin. Ano yan? Anong hawak mo? Bitiwan mo yan. Bakit naman akong susunod sa'yo? Narinig ko si nanay at si tatay na kinakalampag ang pintuan ko. Pero nilagyan ko iyon ng harang para hindi sila makapasok. Umikot ang buhok, tinangkang puluputan ang liig ko. Agad kong naalala ang langis. Pinahid ko sa palad ko. Sabay hawak sa buhok. Umusok ito at nagliyab na parang sinusunog. Napasigaw ang kubot. Isang angil na nakapagpatindig ng balahibo ko. Sa loob-loob ko, gusto kong tumakbo. Pero ngayong hawak ko ang bato at langis, pakiramdam ko may bahagi ng sarili ko na handang lumaban. Kahit nanginginig pa rin ako, alam kong ito ang unang hakbang, ang unang gabing hindi ako ang biktima. Nawala ng anyo ang kubot at unti-unting nagbago ang kanyang anyo at dali-dali siyang lumabas sa bintana ng bahay. Naiwan ako pawis na pawis, nanginginig, hawak ang bato at langis. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang nilalang na iyon o ang katotohanang nagsisimula pa lamang ang lahat. At doon ko naintindihan ang sinabi ni Aling Lucin. Ang gabing ito ay hindi babala, kundi simula ng mas mabigat na laban. Akala ko'y tapos na. Humihingal pa ako nang maramdaman kong may gumagalaw sa sahig. May mga hibla ng buhok, mas makapal at mas mahaba. Sumisirit mula sa ilalim ng bahay. Para silang ahas na gumagapang pataas. Nahanap ako. Ang bato sa kamay ko ay kumikislap, pero mas mabilis silang dumarami. Umikot ang buhok at pumulupot ito sa buong katawan ko, sa braso, sa binti, at sa liig. Halos mawalan ako ng hininga, pero biglang kumislap ng mas maliwanag ang bato, tila tumutugon sa tibok ng puso ko. Kung tunay kang babaylan, gabitin mo ang lakas ng apoy. Pinikit ko ang aking mga mata, pinisilang bato, at binuhos ang lahat ng takot, galit at tapang. Biglang nagliyab ang paligid ng aking mga palad. Nasunog ang buhok ng kubot. Nagliyab hanggang sa ulo nito. Isang nakakabinging sigaw ang umulingaw-ngaw. Namilipit siya hanggang sa tuluyang maging apo at usok na tinangay ng hangin. Napagtagumpay ang buksan ni nanay at tatay ang kwarto at tumakbo sila para yakapin ako. Bumagsak ako sa sahig, nanginginig, halos wala ng lakas. Ang langis ay halos naubos na at ang bato'y malamig na ulit. Ngunit sa unang pagkakataon, wala nang kaluskos, wala nang bulong, katahimikan na lang ang naiwan. Sa isip ko, naligtas ako ngayong gabi, pero hindi ko alam kung ilang gabi pa ang darating, kung bawat isa ay mas malupit kaysa rito. At doon ko napagtantok ang laban ko'y hindi lang para sa sarili at sa pamilya ko. Ako si Inday, hindi lang biktima, kundi babaylan na haharap sa dilim, at simula pa lamang